Magandang araw sa inyong lahat mga master. May gagawin po tayo ngayon na welding machine. At ito ay ProQuip na 330 ampere. Sabi ng may-ari ay ang problema nito ay wala daw siyang power. Ang kwento nito ay habang nagwi-welding daw siya ay biglang may umusok sa loob nito. Pagkatapos ay bigla daw itong nag-off ang kanyang digital display at ang cooling fan nito. At dahil nga walang display ay 100% na walang lumalabas na voltage output nito. Huwag skip ang video baka may makaligtaan kang importanteng impormasyon tungkol rito at ilang sikreto nito mga master. Ang unang gagawin ay titignan natin kung may lumobo o nasunog na pyesa. Sa paraang ito ay madali lang ma-pinpoint kung saan ang defective part nito. At i-check din natin tong voltage output nito at ito ang papuntang fan at digital control nito. Sa pagkakaalam natin ay 24 volts ang papunta sa cooling fan at 12 volts naman ang papuntang digital display at papunta sa mga driver IC nito. Kung ang mga voltahe nito ay wala ay magko-concentrate tayo sa 10% power supply nito. Ito kasi ang isang pinaka-importante sa supply para gagana ang ating welding machine. Kung makikita natin ay pumunta rin dito sa relay na ito. Tinatawag din itong soft start switch. Subukan nating isaksak sa outlet para makita natin ang problema mga master. Pindutin natin ang kanyang switch power button para pumasok ang kanyang voltahe. Ngayong naka-on na ay i-check natin ang kanyang digital display. Yun, wala ngang lumalabas na display nito mga master. So tanggalin na natin ang kanyang male plug. Ano-ano nga ba ang mga posibleng sanhi nito mga master? Posible bang maayos pa ito? Sa mga hindi pa nakasubscribe ay humihingi kami ng suporta sa simpleng pag-like at pag-subscribe sa channel na ito. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong mga master. Kung makikita natin ang kanyang board ay merong nakausling metal at ito ang kanyang positive at negative terminal input. Mag-range tayo sa tester ng 1000 volts, e-check natin kung ilan ang pumapasok na voltahe nito mga master. Ang supply nito ay galing mismo sa main capacitor na ito. At dahil nga kung walang pumapasok ay paniguradong walang power ang 10% power supply na ito. E-double check natin ang range ng tester mga master. Kapag mali ang range natin ay paniguradong masusunog ang ating tester. Maaari na nating i-plug in sa outlet at ang susunod ay i-power on na natin. Mag-ingat lang sa pag-test nito mga master dahil nagtataglay ito ng high voltage at current. Ilagay ang test probe sa positive at negative terminal nito. Yun. Meron ng voltahe mga master. Meron tayong nare-reading na humigit kumulang na 300 volts. Ito ay indikasyon na may pumapasok na voltahe dito sa 10% power supply na ito. Ang susunod nating gawin ay i-check natin ang mga voltahe sa secondary power supply at mag-range tayo sa tester ng 50 volts DC. Unahin natin tong supply papunta ng cooling fan. Yun. Wala ngang supply mga master. Lipat tayo sa supply papuntang relay. Yun. Wala din mga master. Sa pagkakaalam natin ay 12 volts ang supply nito. Walang duda na dito sa 10% power supply ang problema. So ano-ano kaya ang mga posibleng sira nito mga master? So tanggalin na natin ang kanyang male plug. Ang susunod na gawin natin ay mag-check tayo ng mga pyesa malapit sa driver IC nito. Bago natin palitan ng IC nito ay magbaka sakali tayong mag-check ng mga parte nito. Malaki kasi ang probability na may mga open na pyesa na nakapaligid dito. Isa sa mga unahin nating i-check ay ang mga resistor malapit sa kanyang power MOSFET. Gagamit tayo ng soldering pump para matanggal ang tingga nito mga master. Kung makikita ay tatlong malalaking resistor ang tatanggalin natin. Ito ay dalawang 1 watt na 100K at isang 2 watts na 100 kilo ohms. Kung makikita ang hitsura nito ay parang may umusling carbon sa may paligid nito, kaduda-duda na may diferensya ang pyesa na ito. Isa sa mga sanhi ay ang tinatawag na overload o sobrang kuryente. Kapag masyadong malakas ang dumaan na kuryente sa resistor ay umiinit ito, nasusunog ang loob, kaya may umuusling carbon o itim na lumalabas. Gayon din itong isa pang resistor na ito. Para masiguro natin ang hinala natin ay i-check natin gamit ang manual tester. Mag-range tayo sa 10K mga master. Dapat papalo ang arrow ng tester natin sa 10. Kung walang resistance ay ang resistor na ito ay open o defective. Unahin nating i-check ang 1 watt na resistor. Ilagay lamang ang test probe sa dalawang paa nito. Yun. Meron siyang resistance. Ulitin natin. Yun. Meron nga mga master, nangangahulugan na good ang resistor na ito. Isunod nating i-check ang resistor na ito. Dating gawi. Ilagay ang test probe sa paa nito. Yun. Walang palo ang tester natin. Ibig sabihin ay open ang resistor na ito. Masdang mabuti mga master. Ulitin natin. Yun.
Wala talaga mga master. Ang resistor na ito ay open o defective. Ang susunod ay ang 2 watts na resistor na ito. Tignang mabuti ang tester mga master. Walang response ang tester natin. Ibig sabihin defective din ang resistor na ito. Sana ay ito na nga ang salarin ng ganitong trouble. Ano sa tingin nyo mga master? Ito na nga ba ang pinaka-problema nito? O di kaya ay meron pa? Dahil nga may stock tayo na resistor ay palitan na natin ang parteng ito. Paalala lang mga master. Kapag nagpapalit kayo ng mga ganitong resistor ay siguraduhin pareho ang value nito. Maaari kasing may masunog kung ibang value ang may lalagay natin mga master. Kung mapapansin ay ang resistor na ito ay 5 watts. Kung ang tanong ninyo ay maaari bang mas mataas ang watts na ilalagay? Ang sagot dyan ay oo. Bakit? Mas mataas ang wattage mas malamig ang resistor mga master. Huwag lang mas mababang wattage ang may lalagay dahil naapektuhan ang lifespan ng ating welding machine. Dahil nga nailagay na natin ang mga resistor ay maaari na nating i-double check kung may nagkadikit na parte nito. Kung sa tingin natin ay okay na ay maaari na nating isaksak sa outlet para ito ay matest. Ano sa tingin nyo mga master? Gagana na kaya ito? Pindutin lamang ang kanyang switch button. Yun. Tumunog ang kanyang fan. Maririnig na ang ikot nito. Tignan natin kung meron siyang digital display. Yun. Meron na nga mga master. Subukan nating pihitin ang amperage knob nito kung ito'y mag-adjust. Yun. Gumagana na nga mga master. Ang final test natin ay ang output voltage check. Dapat ay meron siyang humigit kumulang na 60 volts. Mag-range tayo sa tester ng 250 volts DC. Ang positive probe ay ilagay sa plus terminal at ang negative probe ay sa minus na terminal nito. Dapat may masukat tayong humigit kumulang 60 volts DC. Yun. Meron na nga siyang voltahe mga master. Nangangahulugan na good na ang voltage output nito. Sa mga hindi pa nakasubscribe ay inaanyayahan ko po kayo na i-like at i-subscribe sa channel na ito para sa libreng impormasyon para lamang sa inyo mga master. Please like and subscribe. Salamat mga master.